Ang Pilipinas ay sentro ng Dagat Pasipiko, mapangahas, pantropiko, at natural na lamang na maraming tumatamang malalakas na bagyo dito, lalong-lalo na sa Luzon. Dito lamang nakaraang Nobyembre, 4 na sunod-sunod na bagyo ang tumama sa Pilipinas. At isa ang bayan ng Balatan, Camarines Sur sa lubhang naapektuhan ng mga nagdagang bagyo. Matatandaan na ang Balatan ay isang sikat na destinasyon sa Rinconada. Subalit makalipas ang ilang buwan, kamusta na kaya ang kalagayan ng mga tao at ng turismo dito? Papunta pa lang sa bayan ng Balatan ay makikita pa rin ang mga bakas na iniwan ng mga nagdaang bagyo. Ang mga sira-sirang daan, mga punong nabuwal, at ang mga tinangay na kabuhayan ay patuloy na nagpapakita ng matinding epekto ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang kapansin-pansin. Ang bayan ng Balatan ay patuloy na bumabangon at muling nagbibigay tuwa at pag-asa sa mga mamamayan nito. Ako si Dominico Tuboran, naka-register sa Barangay Duran. Ako naman po si Monina Tuboran, natira sa Sunpor, Barangay Duran. Mahirap po ba nung nagbagyo dito sa Balatan? Uy, sobrang hirap talaga dito dahil binahaan pa namin dito. Kumusta po yung kabuhayan nyo nung nagbagyo po? Hirapan na sa anak buhay. Hirap talagang dahil hindi nagalulusot yung mga sakyan. Matatandaang naputol ang pangunahing daan ng Balatan ng halos 1 buwan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nakakabangon ang bayan. Sariwa pa rin ang karanasan na dinulot ng mga bagyo at ako na mismo ay naranasan ito. Ngunit kumusta na nga ba ang turismo sa Balatan? Ako po si John Narito. Ako po ang may-ari ng Narito Beach Resort. Actually, nung after nung bagyo, nung Christine, yung tourist dito sa Balatan affected dahil supposedly November hanggang ngayon may mga visitors na. Siguro dahil sa yung ibang mga naapektuhan ng bagyo, nagre-recover muna, kaya hanggang ngayon, meron na ring customer pero paunti-unti. Habang walang customer, sa kami, nagde-develop kami ng yung resort. Parang inaayos namin para pagdating ng summer, okay na, diretso na, tuloy-tuloy na. Kaya itong time na to, from August, September, November, sa development yan nakafocus. Sa pag-aayos ng mga facilities. Kaya actually recover na rin dahil may pumapasok ng paunti-unti. Yan lang. Isa lang ang sigurado. Muling titindig, uusbong at mamumulaklak ang turismo ng Balatan.